Sa banal, sakdal, napakamalinis na pangalan ng ating nag-iisa at buhay na Diyos na wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mula po dito sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal ating biyaya, paglilikas sa ating nagugupiling sa sanay hanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awain. Angeles sa taytaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi
Ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin na pong ipagpapatuloy ang ating walang sawang pagpapailanglang ng bunga ng ating mga labi na wala pong sawa, sumasamba, pumupuri, lumuluwalhati sa banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 156 sa atin pong mga himnaryo. Tayo'y nagkakatipon at nag-aawitan, maligayang sandali. Anong tamis kung ating kapiling, si Jesus kong ibig. Pag-ibig niyang tapat Sa akin nagligtas sa lahat ng bagabag. Ang kahit tamis na pangalang Jesus, lahat tayo'y dumulog. Ang aking kaligayahan, Panginoon ay sundan, at kahit maging saan man ang laging kaalakbay sa hirap ng ating kordero. Nais kong makaramay ang aking kaligayahan sa may sundan. Ako'y nagpupuri dahil sa pag-ibig na kaloob ng langit. Ang biring ng buong sanglibutan, hinangot ilalis. Ang kagilagilalas na kaliwanagan, noon ko nanabatid. Ang Diyos ng langit ay walang hanggan, ang dakilang pag-ibig. Ang ating kaligayahan, Panginoon ay sundan, at kahit maging saan man nakalang, laging kaalakbay sa hirap ng ating kordero. Nais na makaramay ang
pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, numero 42 sa ating mga himnaryo ang ating pong susunod na aawitin. O salamat ang siyang hinahanap, ihandog ng lahat. Ito lang ang tanging maibayad sa Kanya. Paglingap, pasalamat, huwag lilimutin, hinango ka sa dilim. Ano man biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin sa iglesia nang ikaw ay tawagin. Naligtas ka sa dilim, buhay sa mundo ay lipos ng dilim. O Ama, kukupin, pasalamat, huwag lilimutin, hinango ka sa dilim, ano mang biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin, walang maigaganti sa Diyos Ama, liban sa awitan, pasalamatan, natin papurihan hanggang sa libingan. Pasalamat, huwag lilimutin, hinango ka sa dilim, ano mang biyayang tamuhin, ang Diyos ay pupurihin. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aawitan sa ikapupuri ng Panginoon. Huling awitin po. Atin pong aawitin ang bilang 25 sa atin pong mga himnaryo. Ikatatlong estropa po lamang at koro. Pagkatapos po, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ititiklo po nating lahat ang ating mga tuhod. Magalak tayong lahat at mga pasalamat at tayo'y iniligtas sa lahat ng bagabag. Umawit sa Kanya, magsaya ang lahat, at tayo'y magalak sa Diyos, umibig na wagas asa tayo.
Dakilang Panginoon po naming Diyos, Panginoon po namin Diyos. Amang banal na lubaka pong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan. Amen. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari. Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ang Diyos na tunay na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon na sakbibi ka po sa iyong pag-ibig. Sakdal ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Ama banal, sa malinis, sakdal mo pong pangalang Kristo Jesus. Masusumpungan mo po muli kami dito po sa silong ng iyong maliit maralita, dukha na bahay dalanginan. Amen. Mula po dito sa Los Angeles, California, na pinagdalhan mo po sa bawat isa sa amin. Pagkatapos pong nangagpailang lang kami ng bunga ng aming mga labi, ng aming mga pag-aawitan, alam naming hindi marilag ang aming mga tinig. Ngunit Amang Banal, nanggaling sa kaibuturan ng aming mga puso, sinasampalatayanan namin, Panginoon, tinatanggap mo pong katulad sa isang napakamasarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Amen. Amang Banal, una po sa lahat, tanggapin mo po ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat, Panginoong Jesucristo. 7 mga araw, napakatulin. Pinalipas mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Higit na nga po na sa umagang ito, dinala mo po sa aming mga kalagitnaan ang isa sa iyong mga anak, si kapatid na Daniel Martin, mula po sa napakalayong dako ng estado ng Kentucky. Ang kapatid naming ito, Panginoon, natatalastas mo sa pulpa ng kanyang kabataan. Siya po ay kasama namin sa paglilingkod sa iyo. Kasama ng kanyang mga magulang, mga kapatid at mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon. Wala kang binawian ng buhay sa sino man sa amin. 7 araw, bagaman pinasapitan mo rin kami ng sari-saring mabibigat na karamdaman, Amen. sari-saring mga pagsubok sa buhay. Siya nga po. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, sa umaga at sa gabi. Hindi kami nakakalimot ng pagtawag sa iyo. Maraming salamat po, dininig mo ang aming mga pananalangin. Dinigyan mo kami ng buhay, kagalingan at kalakasan. Binuksan mo sa amin ang magagandang mga kapalaran. At maraming salamat
lalo mong pinatitibay at dinaragdagan ang aming mga pananampalatayang minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Amen. Ama Banal, sinasamba ka po namin. Pinupuri ka namin. Niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan. Sa Espiritu mo po, sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Panginoong Asos, wala po kaming maililihim sa iyo. Halalaman mo ang lahat ng aming isinakabuhayan, ginawa sa araw-araw na nagdaan. Nalalaman namin, Panginoon, hindi mo tinatanggap ang kasalanan ng mga taong pabalik-balik sa kalikuan at mga kasalanan. Karumal-dumal sa iyo ang pananalangin, ang mga pagsamba ng mga taong walang ganap, banal na pagkatakot sa iyo. Alang-alang po sa iyong pangalang Diyos at Kristo Jesus, na itinatak mo po sa aming mga kaluluwa, sa aming mga puso, nang kami po ay magsitanggap ng banal na bautismo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pagindapatin mo sana ang aming mga paglilingkod sa iyo sa umagang ito. Huwag mo po sanang ibilang, Panginoon, ang marami naming kasalanan. Ituring mo po kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng bawat isa sa amin. Panginoon naming Yesus, patawarin mo po kami sa amin pong mga nagawang mga kasalanan. Amen. Ama Banal, sa linggo ng umagang ito, nagugutom po, nauuhaw ang aming mga kaluluwa. Pakainin mo po sana kami, Panginoon. Painumin mo kami ng iyong mga dalisay na salita. Na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Ikaw sana ang magturo sa amin. Kasangkapanin mo lamang ang bibig at labi ng iyong pinakahamak at wala mong kakabukabuluhang alipin. Banalin mo sana, Panginoon, ang kanyang puso. Linisin mo po sana ang kanyang kalooban. At nalalaman mo po ang kalagayan ng kanyang lupang katawan. Patuloy na pong humihina at meron pang iba't ibang karamdaman. Nakikiusap kami sa iyo, Panginoon. Pautangin mo pa po sana siya ng kagaling at kalakasan. Itulot mo na nawa hindi lamang ito ang kanyang maging huling araw sa sanglibutan. Dagdagan mo pa po sana siya ng maraming pagkakataon na ikaw po ay kanyang mapagtapatad hanggang sa ikalawang pagparito mo po sa ibabaw ng sanglibutan. Ama Banal, habang kami nakikinig, dalawin mo po ang tirahan ng bawat isa sa amin. Lalo na nga po ang marami sa amin na nangangalat po una sa lahat sa aming inang bayang Pilipinas, na kung saan naroon ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatiran, ang marami naming kaibigan, nangangalat sa iba't ibang dako ng sanglibutan upang humanap ng ipakakain sa kanilang mga minamahal sa buhay. Maawa ka po sana sa kanila, Panginoon. Kung sino man po sa kanila ang pinasapitan mo ng mga iba't ibang karamdaman at suliranin sa buhay, hipuin mo nawa, Panginoon. Patawarin mo rin sana sa kanilang mga pagkukulang. At ang marami na po sa amin na patuloy na pong nagsisitanda, tulungan mo po, Panginoon, gabayan at dagdagan pa
palakasin at pagalingin pa ang iyong mga lingkod. Siya. At idinadalangin namin sa iyo, Panginoon, na kung kami po'y makatapos ng aming mga pagsamba sa linggo ng umagang ito, huwag mo po sanang kalimutan, ipatong mo nawa ang iyong makapangyarihang kamay sa bawat isa sa amin. Basbasan mo po sana kami't pakaingatan, lalo na nga po ang marami sa amin na uuwi pa sa kanilang mga tirahan. Siya nga po, Amen Diyos. Ama Diyos, maawa ka sa kanilang lahat. Lalo na nga po sa aming panauhin. Sa aming minamahal na kapatid na si kapatid na Daniel Martin. Ama Banal, alalahanin mo ang kanyang kabiyak. Alalahanin mo ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga manugang at mga mahal sa buhay. Sa malayo nilang tinitirhan. Huwag mo silang pababayaan. Laksan mo ang kanilang pananampalataya. At sana, Panginoon, dumating pa ang maraming pagkakataon. Sila'y muling makadako dito po sa iyong maralitang bahay dalanginan. Maraming pagkakataon pa namin silang makasama sa paglilingkod sa iyo. Sapagkat ito po ang dahilan kung bakit kami nilalang mo sa ibabaw ng sanglibutan. Ama Banal, ang lahat po ng ito, sinasampalatayanan po namin, inaasahan po namin, minsan pa iyong ibabasbas, ibebendisyon sa aming lahat. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po, salamat po sa ating Panginoon Diyos na sa linggo po ng umagang ito ay dinala dito sa maralita at maliit na bahay dalanginan ng ating Panginoong Diyos, na wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang isa sa ating minamahal na kapatid na malao na po na hindi natin nakakadaupang palad, sa makatwid po baga si kapatid na Daniel Martin, na sila po ay kasalukuyan ngayon na naninirahan po doon sa malayong estado ng Kentucky. Salamat po at purihin natin ang pangalan ng Panginoon sa pagdadala po ng Panginoon Diyos sa inyo sa araw at oras na ito upang kayo po ay aming muling makapiling sa pagpupuri sa Panginoong Jesucristo. Ihanda na po natin ang ating mga kaluluwa, ang ating mga sarili. Kunin na rin po natin ang atin pong mga banal na kasulatan. Husayin na po natin ang ating mga salas sa lahat ng ating mga kapatiran at mga kaibigan natin sa iba't ibang dako ng sanglibutan, na sa pamamagitan po ng mga karunungan, information technology, Facebook, YouTube, iPad, cellphone, na nakakarinig, na nakikipagkaisa sa ating pagsamba tuwing araw ng Huwebes at tuwing araw ng Linggo. Sa huling araw na ito, mga kapatid, wala na po tayong maidadahilan upang hindi natin mapakinggan ang mabubuting balita ng ating mga kaligtasan.
Saan man dako tayo ng sanglibutan naroroon, mapapakinggan natin. At higit sa lahat, ang ating pakikinig walang bayad, libre. Kung papaanong sinabi ng Panginoon sa 12 apostol, Mateo Kapitulo 10, versikulo 8, bago payaunin sa Israel at pasimulang hanapin ang nawawalang tupa sa bayan ng Diyos. Tinanggap ninyo ng walang bayad, ipangaral ninyo ng walang bayad. At kahit na po, nang magkatawan tao na ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos, at tumawag ng iba pang mga alagad na katulad ni Apostol Pablo, si Pablo mismo ay nagpapatunay, 2 Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Hindi po sa pilitan. At sa katunayan, kung ang isang tao mahirap, naghahanap lang ng makakain sa basurahan, mga kapatid, hindi po dahilan upang sila ay hindi maglingkod sa Diyos. Kaya nga ang mga palatuntunang ito, na siyang bagong tipan sa dugo ng Panginoong Jesucristo, ay napakaliwanag po na inilalahad sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kami po ay mayroong mga katungkulan. Hebreo 13:16. Sa English, to do good. Ang paggawa ng mabuti. Ano ba mabuti? Romano 7:12. Ang mga utos ng Diyos banal, matuwid at mabuti. At to communicate, ang pamamahayag. Kaya po kami, bilang kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kasabay ng pagpapalago ng Diyos sa huling araw ng information technology na libre na ang pangangaral, sinasamantala po namin ang katungkulang ibinigay sa amin. Efeso 3:10, sa pamamagitan ng iglesia. Sino ba iglesyang mangangaral? Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Tesalonica 2:14. Tinutularan na lamang namin, hindi na kami pwedeng magtayo nang nakatayo na. Kaya nagkakamali yung marami. Tayo raw nagtayo ng iglesia ng Diyos. Hindi po. Nakatayo na po. Anyo 32. Tinutularan na lamang namin. At sa iglesia ng Diyos,
ang aming pastor, ang aming obispo, ang Panginoong Jesucristo. Totoo ba yan? Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 25. Sapagkat kayo mga kapatid, ay gaya ng mga tupa na nangaligaw. Sinasabi ko naman, hindi ko po idinadagdag, ito'y opinion ko. Kung sinasabi ni Apostol Pedro, kayo'y gaya ng mga tupa na nangaligaw, ang ibig sabihin, naligaw, walang direksyon. Ang mga Pilipino, kamukha namin. Ang mga ninuno namin, pinasamba ng Kastila, ng simbahang Katoliko, sa mga patay na tao, patay na mga apostol, Mama Mary, Saint Peter, Saint Jude. Anong kalagayan namin? Sapagkat kayo mga kapatid, gaya ng mga tupa, para sa amin, iniligaw ng simbahang Katoliko. Ngunit ayon kay Apostol Pedro, datapwat ngayon, nangabali kayo, kanino? Sa pastor, sa obispo ng inyong mga kaluluwa. Sino yan? Yung nagbigay ng kanyang sariling buhay, alang-alang sa ating katubusan. Ang pastor at obispo natin, ang Panginoong Jesucristo. Di ba nyo naiintindihan? Hindi po yung sugong anghel na tao. Hindi po yung Vicarious Filii Dei na Papa sa Roma. Kahalili daw ng Diyos. Tipin niyo yan. Hindi po yung mga Doctor of Divinity, Theosophy, and Letters. Hindi. Ang aming pastor, ang aming obispo, ang tagapangasiwa ng Iglesia ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, walang kamatayan. Totoo ba yan, kapatid na Cirilo? Walang kamatayan ng Kristo? Bayan natin ang Biblia, ang sumagot. Buksan ninyo sa bahay-bahay ang aklat ni Apostol Mateo sa kanyang kapitulo 28 at versikulo 20. Ganito po ang sinasabi doon. Habang ang Panginoon ay pumapalaot na at nasabi na niya, magsiyaon kayo at ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo at ipag-utos ninyo na kanilang sundin ang bawat ipinag-uutos ko sa inyo. 28:20 At naririto ako, ang Kristo, ang obispo, sa inyo. Sino kausap? Iglesia ng Diyos. Sa inyo. Sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, parati, forever, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya nga po, ang obispo namin walang kamatayan. Paano yan, kapatid na Cirilo? Pupungas-pungas ka na. Hirapan ka ng huminga. Hikain ka na, marami ka pang sakit, diabetiko ka pa.
Eh kung mamatay ka, sino papalit sa'yo? Alam po ninyo, ang kasagutan ay ito. Eh di pabayaan ninyo ang Panginoong Jesucristo. Nakuha na ninyo mga kapatid? Bakit ninyo siya pangungunahan? Siya may-ari ng iglesia. Kung loobin niyang matulog na si kapatid na Cirilo, eh maglalagay siya ng iba. Siguro bata, mas malakas ang katawan. Pero, sa nakikita natin, sa mga palatandaang nagaganap sa huling araw, malapit na po ang katapusan ng sanglibutan. Sa umagang ito, mga kapatid, ano po baga ang paksa na hinusay, isinaayos sa langit ng ating Panginoong Jesucristo at Kanyang ipinadala sa atin sa pamamagitan po ng Kanyang kapangyarihan. Buksan na po natin ang ating mga aklat. Uunahin ko po na basahin sa Bibliang King James Version 1611 na pinanggalingan ng Bibliang Tagalog 1905. 10 taon halos pagkatapos na palayain tayo ng Amerika sa kamay ng mga Kastila na nagdala sa Pilipinas at sa buong mundo ng karumal-dumal na iglesia. Karumal-dumal! Lahat ng turo, lahat ng aral. Kasinungalingan. Utos at aral ng mga demonyo. Kaya nga yung mga anak niya, sa kanya lumabas yung mga protestante. Tingnan ninyo. Paano natin masasabi ang mga protestante anak ng simbahang katoliko? Ipapuputol ko ang mga daliri ko. Kapag wala kayong nakita sa kapilya, katedral, bahay dalanginan ng mga protestante na krus sa ibabaw ng kanilang mga simbahan. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip. Ang krus, silya elektrika. The cross is exactly the same as the electric chair. At katapos, gagawa kayo ng replika ng krus. Ipagpuprosesyon ninyo. Tuturukan ninyo ng kandila. Di ba ninyo nalalaman, dyan pinapatay ang mga masasamang mga tao? Mag-isip kayo. Kayo mga protestante, anak kayo ng simbahang katoliko. Kunyari, pumaprotesta kayo. Nobyembre pa lang, nag-iisip na kayo na bumili ng Christmas tree. Masasarap na alak. Regalo. Pagkain. Ugali ng simbahang katoliko. Christmas Day, Father's Day, Three Kings Day. Kutakot-takot kayo. Sa Biblia, ang lahat ng araw ay banal. Yan po ang iglesia ng Diyos.
atin na pong pasisimulan ang banal na paksa na inihanda po sa atin ng Panginoong Hesukristo. Babasahin ko po muna sa Bibliang Ingles. Luke chapter 4 and the verse is 24. And he said, Verily I say unto you, no prophet is accepted in his own country. No prophet is accepted in his own country. Sa English. Sa Tagalog po, sa kanya pong Lucas, Kapitulo 4, versikulo 24, sa ating Tagalog Bible 1905. At sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang propeta na kinalulugdan sa kanyang tinubuang lupa. Ulitin po natin, ha? At sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang propeta na kinalulugdan sa kanyang tinubuang lupa. Napakasimple po ng ating pag-aaral sa linggo ng umagang ito. Wala daw pong propeta na kinaluluguran, kinatutuwaan, tinatanggap ng kanyang sariling bayan, ng kanyang sariling lupain. Ngunit hanggang ngayon, napakarami pa po ang mga nagsasabi, I am born again, I am Christian, I'm a son of God, I'm a child of our Lord Jesus Christ. Pero hanggang ngayon, iba't iba ang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Meron ang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay taong-tao lang. Ang simbahang Katoliko, sa kanila ang Kristo, taong totoo, Diyos na totoo. At yun ay pagka napapakinggan ko, para bang ang Panginoong Hesukristo sa mga Katoliko, babae na, lalaki pa. Parang rainbow, yung kilala ngayon, mga LGBT. Ngunit sa Iglesia ng Diyos, ay liliwanagin sa atin kung sino ba ang Panginoong Hesukristo. Nalalaman natin, ang paksa natin, walang dakilang propeta na kinalulugdan sa kanyang sariling bayan, sa kanyang sariling lupa. Para ito po ay mapasimulan na natin, bukod sa Evangelista na si San Lucas, ano po baga ang sinasabi ng isa pa ring evangelista na si Marcos tungkol sa ating paksa? Niliwanagin ko muna sa inyo ng mga nakikinig. Si Lucas po at si Marcos, hindi po sila mga apostol. Ay marami ako napapakinggan Mga ministro. Tingnan ninyo,
Kung tawagin nila si Lucas tsaka si Marcos, apostol. Nagkakamali po kayo. Hindi po sila kasama do sa Mateo 10:1. Kanyang pinalapit ang kanyang 12 apostol. At ang mga pangalan nga nila ay, eto, 12. Hindi ko nababasahin. Wala po yung Lucas, wala po yung Marcos. Si Lucas at si Marcos, evangelista. Na kung niliwanagin lamang, tagapagsaysay, evangelist. Ito ang dalawang ito, kasama nga nila, ng kanilang panahon, no? Wala na ang Panginoong Jesucristo. Ang kasaysayan na isinulat nila, The Gospel of Christ, base sa kanilang interview. Yung iba, nakausap pa nila yung ibang mga apostol na buhay pa ng kanilang panahon. At ayon sa investigasyon ni Lucas, ito nga isinulat niya, 4:24. At sinabi niya, sangayon kay Lucas, yun ang kanyang investigasyon eh. Ito sinabi raw ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang propetang kinalulugdan sa kanyang sariling lupa. At dumating naman ang panahon ng pagsasaysay ni Evangelista Marcos. Ano naman ang kanyang napakinggan at isinulat? Mga kapatid, 6:4, Marcos. At sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta, makinig kayo, walang propeta na di may kapurihan liban sa kanyang sariling lupain at sa gitna ng kanyang sariling mga kamag-anak at sa kanyang sariling bahay. Alam po ninyo, kung hindi ninyo mauunawa, kung hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagkaunawa, masasabi nating si Lucas at saka si Marcos para bang taliwas ang sinasabi. Sinabi ni Lucas, sinasabi ko sa inyo, walang propeta na kinalulugdan sa kanyang sariling tinubuang lupa. Si Marcos naman, walang propeta na di may kapurihan. Ito po, liban sa kanyang sariling lupain. Nakuha ba ninyo mga kapatid? Sabi ni Lucas, walang propeta na tatanggapin sa kanyang sariling bayan. Sinabi naman ni Marcos, walang propeta na di may kapurihan. Ang ibig sabihin, may kapurihan, kanino? Sa kanyang sariling bayan. Kala mo, naglalaban yung dalawa, hindi po. Kaya ito binangon eh. Tinitiyak ko sa inyo, wala pong nakapagtuturo dito nito ng buong katotohanan. Ituloy po natin ang ating pag-aaral. Yamang ang pinag-uusapan ay propeta. Ano po baga ang tinatawag na propeta? Eto na. Ano po baga ang ibig sabihin ng salitang propeta?
Bayan natin ang Biblia magpaliwanag. Hebreo, Kapitulo 1, versikulo 1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon. Ang Diyos nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang. Sino ba mga magulang natin? Unahin mo na kay Eva, kay Adam. Pagkatapos ng bahang gumunaw, hinunong Noah. Pagkatapos ni Nunong Noah, kay Abraham. Pagkatapos kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa 12 angkan ng Israel. Yan ang ating mga magulang. Yun. Ang nagsasalita si Apostol Pablo. Si Pablo, isang Hudyo sa angkan ni Benjamin. Ayon kay Pablo, ang Diyos na nagsalita sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, alam naman natin iba't ibang panahon di ba? Ay nga, may panahon na ginunaw ng Diyos ang buong sanglibutan sa pamamagitan ng tubig dahil sumama May panahon, pinangalat ng Diyos ang mga tao sapagkat ang utos ng Diyos sa mga tao, maging isang bayan kayo. Kalatan ninyo ang lupa. Ang ginawa ng mga tao sa tigas ng ulo, magtayo tayo ng tower, yung Torre ni Babel, para wag tayong magkawatak-watak. O, panahon, pinangalat ng Diyos yan. Sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon, paano nagsasalita ang Diyos? Sa pamamagitan ng mga propeta. Amen? Ang tanong natin, ano ba ang propeta? A prophet is a speaker of God. Kuhanan ninyo ngayon. Kumbaga sa panahon ngayon, halimbawa, meron akong kakausapin, hindi ako Diyos, Halimbawa, si kapatid na Martin, sasabihin ko sa anak ko, kay Joel, puntahan mo na nga si kapatid na Martin sa airport, sa Los Angeles. Si kapatid na Joel, speaker ko, propeta. Yun lamang po ang ibig sabihin ng propeta, speaker, at sa pagkakataong ito, banal ang ating tinutukoy na tao, mga tao, ang mga propeta, mga itinayo ng Diyos, mga pinili ng Diyos, mga banal na tao na kanyang pinag-uutusan na salitain ang mga bagay na ibig niyang sasalitain kung kanino man. Ngayon, paano natin matitiyak? Eto na. Paano natin matitiyak? Halimbawa, may dumating sa atin, sugong anghel daw, propeta daw, matatapos na po ang sanglibutan, 2001. Ayan. Paano natin matitiyak kung ang isang propeta ay talagang galing sa Diyos? Pabayaan natin ang Biblia. Ito po. Deuteronomio 18:21. 1,000 taon, 451 bago nagkatawan tao ang Panginoong Jesucristo, nagtanong na ang mga Israelita, paano namin malalaman kung ang nagsasalita sa amin ay galing sa Diyos? Eto, pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, Deuteronomio 18:22, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod na mangyari, hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon, nagsalita ng kahambugan. Huwag mong katatakutan sila. Parang nakikinig ako.
panahon mismo ng mga Israelita, maraming nagsasalita na, ako'y propeta. Tulad ngayon, sa huling panahon natin ngayon, huwag naman kayo magagalit ng mga nakikinig, oh. Minsan nagbabasa ako ng mga kasaysayan ng mga obispo. Nabasa-basa ko yung kasaysayan ng nagtayo ng Iglesia Adventista del Séptimo Día, alias Sabadista. Sipin ninyo, ang tagal na panahon na pala, ang mga Sabadista ay naniniwala sa hula ng kanilang mga obispo. At kapag sinasabi ng obispo o obispa, babae, Mrs. Ellen White, darating na ika ang Kristo. Ang ginagawa naman ng mga tao, kailan po? Itong araw na ito, ang taong ito, ang oras na ito, takbuhan na sa mga bundok. Hinihintay na nila. Ilang ulit po nangyari yan. Hanggang ngayon po, 2019 na tayo. Meron pang tinatawag na sanglibutan. Buhay pa tayo. Mga kapatid, sa Pilipinas nga nung nandun kami, meron ngang humula, 2001. Unang araw, unang buwan, at bago 2001, merong paglikas, 10 taon bago 2001. 1990 ka. Ang mga kapatiran, yung iba, nako, bumalik na sa mga probinsya nila. Ang iba naman talagang, alam po ninyo, ang sama nung tinatawag na hula, lalo na't hindi nagkakatotoo, nakarinig ako ng istorya. Kailan darating? 2001. Nang mag-umpisa ang 2001, 1965. 35 years pa. Ang dami kong nakausap nun, mga matatalinong mga tao. Kapatid na Junior, 35 years pa pala eh. Mambabae muna tayo. Di ba mga kapatid? Magsugal muna tayo, magpakaligaya muna tayo. Ang kinukuha natin dito, paano namin matitiyak kung ang nagsalita sa amin ay tunay na sugo ng Diyos bilang propeta o hindi? Niliwanag sa kanila ni Moises. Kung ang propeta nagsalita sa inyo ng isang bagay at hindi sumunod na nangyari, yon ay hindi propeta. Hindi sugo ng Diyos. Mga kapatid, kaya nga, ano pa ang sinasabi ng Diyos tungkol sa mga propeta na hindi natutupad yung mga hinuhula nila? Etong gagawin. Nung panahon ng bansa ng Israel, 18:20 ng Deuteronomy, ang mga propeta na nagsasalita ng salitang may pagpapalalo sa aking pangalan na hindi ko iniutos na kanyang salitain o magsalita sa pangalan ng ibang mga Diyos ay papatayin nga ang propetang yaon. Amen? Pagka pala sinungaling yung propeta, papatayin yun.
mga kapatid at mga magulang. Sa panahon natin ngayon, natutupad, makinig kayo, natutupad yung sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1. Timoteo, tandaan mo, sa huling araw, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Pag sinasabing tatalikod sa pananampalataya, isa lang naman ang pananampalataya . Isa lang naman ang iglesia . Isa lang naman ang Diyos. Isa lang ang Panginoon. Isang bautismo lang. Marami ang tatalikod sa pananampalataya at mga hihikaya, mga kikinig. Saan? Sa mga utos, aral ng mga demonyo. Ayan. Ang ibig sabihin, sa huling araw, ang dami pong lumabas. Mga bulaang propeta. Pinatunayan ng Panginoong Jesucristo. Mateo 24:5. Isa sa palatandaan. Panginoon, tanong ng mga apostol, kailan ka paririto? Ano ang palatandaan ng iyong ikalawang pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? 24:5. Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuma, sapagkat marami ang sa inyo'y paririto, mangagsasabing ako ang Kristo, nasa amin ang Kristo, naroon ang Kristo, nariyan ang Kristo, darating na ang Kristo. Huwag kayong magsipaniwala. Ililigaw nila ang marami. Kumbaga maaari, pati kayo na aking mga hinira. Kaya po hindi katakataka. Ayan. Buksan ninyo ang YouTube. Dumako kayo sa mga churches. Mga protestante, numero 1 yan. Sabadista. Hula ng hula. Simbahang Katoliko, 1963, kung hindi ako nagkakamali. Nandun ako sa eskwela, Fiat University. Ang mga Katoliko, nagkakalat ng hula daw ni Mama Mary. Si Mama Mary daw sumulat, malapit na raw matapos ang sanglibutan. 1963 yun, no? 2019 na tayo ngayon. Mga iglesia, bulaang propeta. Pero ba tayo mapagkakatiwalaan sa huling araw na iglesia na matuwid? Romanos 3:10. Gaya ng nasusulat. 3:10 hanggang 18, basahin niyo. Gaya ng nasusulat. Walang matuwid. Wala kahit isa. Ang bawat isa, ayan na, ang bawat iglesia, ang bawat tao, lumakad sa kani-kanilang sariling daan. Walang nagtatanong, walang humahanap. Totoo ba yan? Kapatid na si Rilo, wag na ninyo kaming padadalhan sa Facebook ng mga pagsamba ninyo. Kami po mga Katoliko kami. Yeah, sinasabi. Kung saan po kami nadapa, doon na kami babangon. Totoo naman yun .
Dito ka sa Los Angeles nadapa. Alangan namang sa Kentucky ka, babangon. Ang sagot ko sa kanya, diyan na rin kayo mamamatay sa ikalawang pagparito. Ay, mga protestante, ganun din. Walang naghahanap. Walang nagtatanong. Mga kapatid, walang matuwid. Ay, ibig mo ba sabihin, kapatid na si Rilo, kayo sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, matutuwid kayo? Hindi! Sinabi ko ba sa inyo na matuwid ako, matuwid kami? Hindi! Itinutuwid namin ang aming mga pagkakamali. Naghahanap kami, nagtatanong kami. Saan? Sa Biblia. Isaiah 34:16. Saliksikin ninyo ang mga banal na kasulatan. Magtanong kayo rito. Kayo hindi. Kung saan daw kami nadapa, doon na kami babangon. Mabuti kung makakabangon pa kayo. Huwag kayo magagalit ng mga nakikinig, mga protestante. Mga kung ano-anong iglesia, lalo na katoliko. Mga tamad kayo. Tamad! Kung ano na lang isubo sa inyo. Isa nanonood ako ng YouTube Meron daw namatay. Sinaksak daw! Para daw malaman kung sino yung pumatay, lagyan mo ika ng sisiw sa ibabaw yung ataol. Kapatid na niya. Nakita ka na ba niyan? Sino iba doon? Nakita na. Nakaburol si Fernando po. Yung pare, binasa na yung ataol ni Fernando po. Ang bawat nakikiramay, may kanyang bote pa. Saan nakuha yung mga aral na yan? Mga aral ng mga demonyo yan. Ay, nako. Kung saan kayo nadapa, hindi na kayo makakabangon. Ay, nako po. Sa ikapagpapatuloy ng ating pag-aaral, ano po naman, pagkatapos na maunawaan natin ang mga propeta, tagapagsalita ng Diyos. Ano po baga ang hula na ipinag-utos ng Diyos? Makinig kayo. Anong salita? Ano ang balita? Ipinag-utos ng Diyos kay Moses. Si Moses po, sa hindi nakakaalam, si Moses po ang pinakaunang propeta sa bayan ng Israel. Alam niyo, ang ganda ng Biblia. Magmula po ng kaawa at kahabagan ako ng Diyos, nabuksan sa akin ang katotohanan. Napakasarap pong magbasa ng Biblia. Napakasarap. Naunawaan ko lahat. Si Moses, unang propeta, na itinayo ng Diyos sa bansa ng Israel. At merong ipinag-utos ang Diyos kay Moses, salitain mo sa aking bayan. Ano ito? Basahin natin, Deuteronomio 18:17. Sinabi ng Panginoon sa akin, salitain mo sa aking bansa ng Israel. 18:18. Alin yan? Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, Moses. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. Kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iniuutos sa kanya. Amen.
Sinabi ng Diyos kay Moses, Moses, sabihin mo sa aking bansa, ako'y magtatayo ng isang propeta na katulad mo sa gitna nila. Ito po ay hula. Oh. Pag sinabing hula, hindi pa nangyayari. Sinabi na. At nang salitain ito, ipagutos kay Moses na sabihin sa bansa ng Israel, papasok pa lang sila sa lupain na binubukala ng pulot at ng gata. Tatawid sila ng ilog ng Hordan. Pero sinabi ng Diyos kay Moses, Moses, hindi ka makakasama ng iyong mga kapatid. Matutulog ka na. Mamamatay ka na. Natapos na ang lakad mo. Ang susunod sa iyo si Joshua. Kaya ang sumunod na propeta, nang patay na si Moses, si Joshua. Sabihin mo ito sa aking bayan. Magtatayo ako ng isang propeta na katulad mo. Ano pa ang sinasabi ng Panginoon? 18-19. Ang wika ng Panginoon. 18-18. Ilalagay ko ang aking mga salita sa bibig niya. Kanyang sasalitain sa kanila ang lahat na aking iuutos sa kanya. At mangyayari 18-19 ng Deuteronomio na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan, sisiyasatin niyaon sa kanya. Pag hindi kayo nakinig, kasalanan ito sa inyo. Sisiyasatin yaon ang Diyos sa inyo. Ngayon, ang tanong natin, kapatid na si Rilo, nangyari ba yan? Mangyayari. Ang Diyos na mismo nagsabi. Tunay ba? Sino ba yan? Bayaan natin ang Biblia. Ganyan po ang pag-aaral. Hindi po kami kamukha ng ibang mangangaral Babasa ng sitas. San Juan 3:16. For God so loved the world, so that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Amen? Ulit-ulit. Nag-aaral tayo. May tanong, may sagot. Hanggang sa maliwanagan natin ang parisukat ng isang bagay. Sino yung propetang yan? Nangyari ba yan? Anyo 33. Ang salita ni Apostol Pedro. Aklat ng mga Gawa 3:22. Tunay na sinabi ni Moses, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propeta na gaya ko. Mula sa gitna ng inyong mga kapatid, at pagdating niya, sa kanya na kayo makikinig. Siya ang inyong pakikinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo ay sasalitain niya. Pinatunayan ni Apostol Pedro. Anyo 33, mahigit 1,000 taon, nung salitain doon sa tinatawag na desierto ng Panginoon. Sino ba yung lalaki na yan? 3:23 hanggang 20. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makikinig sa propetang yaon ay pupuksain, lubos mula sa gitna ng bayan upang kanyang suguin. Sino? Ang Kristo na itinalaga sa inyo.
Amen. Sino po yung propetang yaon? Yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang mga huling tanong natin, ano ba ang pagkakaiba ng propetang si Jesus sa mga propeta na ating nalalaman, maging sa mga unang propeta na itinayo ng Diyos sa bansa ng Israel? Uno-uno, Hebreo. Makinig kayo. Ito na. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon, sa pamamagitan ng mga propeta, ito na. Anong pagkakaiba sa mga naunang propeta sa ating Panginoong Jesucristo? Ito po. 1:2 ng Hebreo ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. 2019 na eh. Nagsasalita na sa atin. Sino? Hindi na po yung dating mga propeta. Hindi na si Moses. Sino ito? Ay nagsalita sa atin sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanglibutan. Putulin ko muna. Dito po, sa pagkakasalin sa Tagalog, meron pong pagkakamali. Lumalabas, all things, mga kapatid, was made through Him. Sa pamamagitan niya. Kung babasahin ninyo ang San Juan 1:1 hanggang 3, in the beginning was the Word. The Word was with God. The Word is God. All things was made by Him. Ang lahat ng bagay, ginawa niya. Iba po yung sa pamamagitan niya. Paano yan, kapatid na Cirilo? Sa pamamagitan ng kanyang anak. Alam po ninyo, malimit ito, pinagdidibatihan. Gustong gusto ito ng mga iglesia ni Kristo ni Manalong Tao. O yan ka, kapatid na Cirilo. Liwaliwanag si Kristo ito, anak lang. Ngayon, tanongin natin ang Biblia. Talaga bang anak lang si Kristo? Parang tulad natin, anak ng tatay natin? Basahin natin ang Biblia. English. Hebrews 3:6. But Christ, as a son over His own house. Whose house are we? Tagalogin natin. Si Kristo, gaya ng anak, puno sa bahay niya. Ang bahay niya tayo, mga miyembro. Si Kristo po, hindi po anak, gaya. Nakuha na ninyo? Like only as a son. Ay, paano pinatutunayan pa ng ibang talata ng Biblia? Ng Panginoong Jesucristo ay hindi tao, hindi anak. Pilipos 2:5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman.
na siya, bagaman nasa kalagayang Diyos, hindi niya inaring nararapat pa ng nanang pagkapantay niya sa Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos na ganyong alipin. Naging masunurin, oo, hanggang doon sa kanyang kamatayan sa krus. Amen. Hinubad po niya ang kanyang pagka-Diyos na ganyong alipin. Bakit? San Juan Kapitulo, mga kapatid, 13:15, kung hindi ako nagkakamali, iniwanan ko kayo ng halimbawa upang gawin din naman ninyo sa isa't isa sa inyo. Diyos, para mag-iwan ng halimbawa kung paano ako, kayo, tayo, magiging anak ng Diyos, ang Diyos mismo. Hinubad niya ang pagka-Diyos niya. Lumagay sa kalagayan na katulad natin, hamak na tao, para malaman natin kung paano tayo mabubuhay ng matuwid. Mga kapatid, ngayon, ano ba? Mga huling talata. Ano ba ang talagang mabuting balita? Alam po ninyo, yung propeta nagdadala ng mabubuting balita yan. Kaya kung tawagin, gospel. Salita ng Diyos. Talaga bang may magandang balita ang pagparito ng Kristo bilang propeta, mga kapatid at mga magulang, bilang anak ng Diyos, gaya ng anak ng Diyos? Eto, mga huling talata, Galatias 3:23. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Putulin ko muna. Ito na naman. Alam po ninyo, kaya akala ninyo parang mahabang magsalita si kapatid na si Rilo. Kasi po ako, pag nangaral sa utos ng Diyos, bawat salita ibig ko nililiwanag sa inyo. Ang dami nga dyan born again daw, anak daw ng Diyos. Pagkatapos meron pa, Doctor of Divinity, Theosophy letter. Tanungin mo, is there a Church of God in Christ Jesus? Ano sasabihin yung mga protestante na yan? The name is not important. Just believe in Christ. Panginoon nga nagsabi. Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, maliligtas yan kayo, mga protestante. Ano ang ibig iwanagin dito? Sa aklat po ng Galatias, 3:23. Bago dumating ang pananampalataya, pag binabanggit yung pananampalataya, the coming of Christ. Kasi sa matandang tipan, walang faith. Sa matandang tipan, ngipin sa ngipin. Mata kung mata. Pagkasalak at nagkamali ka, haltakin ka sa gitna ng bayan, pukulin ng bato, patay. Bago dumating ang pananampalataya, Panginoon Jesucristo yan. What is faith? Ito, buksan na naman natin. 11:1 of Hebrews. Ang pananampalataya, kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakita ng mata. Ang panahon ni Moses, Israel, materialism yan. Pananampalataya, nang dumating na ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, spiritualism. Espiritu, walang laman, walang buto. Nang dumating na ang pananampalataya, ang wika sa Galatias, bago dumating ang pananampalataya o ang Kristo, nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan.
Ano yung kautusan? 2 tapyas na bato. Ang titik, yung literal na letra, ang titik, ayon kay Pablo, ay pumapatay. Ang Espiritu, pananampalataya, salita ng Diyos, ang Espiritu ay bumubuhay. Totoo yan. Nabanggit ko na. Ngipin sa ngipin yan. Panahon ni Moses. Nakabilanggo tayo ron. Pero nang dumating na ang pananampalataya kay Kristo, mga kapatid, ano ang sinasabi? Nang hindi pa dumarating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo sa mga kautusan ni Moses na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Ano pat ang kautusan? Ito po, yung 2 tapyas na bato. Yung mga kautusan ng matandang tipan. Ano pat ang kautusan? Siyang naging tagapagturo natin upang dalhin tayo kay Kristo. Totoo ba yan? Totoo ba yan, mga kapatid? Ang mga kautusan? Binanggit ko na kanina eh. Ano ba inihula ng Diyos kay Moses? Deuteronomio 18:18, sabihin mo. Magsusugo ako na isang lalaki na kagaya mo. Hindi ba yan? Ang kautusan ang nagdala sa atin para ihatid sa atin si Kristo. At nang dumating na ang Kristo, tayo'y aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayong dumating na ang pananampalataya, Galatias 3:25, makinig kayo, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Amen! We are no longer under the commandment in the Old Testament times. Mabuting balita! Bakit magiging mabuting balita? Di ba kayo natutuwa? Araw na Sabado, ngayon, pwede ka mag-overtime. Panahon ni Moses, sa 2 tapyas na bato, mag-overtime ka araw ng Sabado, makita ka ng kapitbahay mo, nag-overtime Sabado, pupukulin ka ng bato. Kapatid na Daniel, sa Biblia yung bata namulot lang ng pamparikit Sabado eh. Isinumbong na matatanda kay Moses. Haltakin yan, dalhin sa gitna ng bayan, pinatay. Mabuting balita! Wala na tayo sa tagapagturo. Wala na tayo sa ikapo. Nakuha mo ba kapatid yan? Nagtataka lang ako sa isang tambak na Kristiyano daw. Hanggang ngayon nagbibigay na ikapo. Alam mo kung bakit? Yung obispo, may jet plane, may helicopter, yung mga anak nag-aaral sa Harvard, mga membro nag-aalungkat ng basura para may maayabuloy sa kanila. O yung iba, ayaw na talaga sumamba. Sa pilitan eh. Kakahiya. Meron kami nabinyagan sa Las Vegas, isang pamilya. Kapatid na Srilo. Alam po ninyo, kaya ayaw na namin yan. Sa iglesia na yan, bakit ikako? Pag hindi kami nakapagbigay na ikapo, sa linggo, laki ng pangalan namin sa dinding. Pamilya nyo hindi nagbigay na ikapo, may utang kayo. Tinama, sinalimutan. Kwarta. Pera. O may sumunod pa. Kibuloy. Kung tawagin abuloy. Meron pa isa, abulinaryo. Ginawa namang porsentuhan.
Pumabuli ka 3,000, papatungan nila ng kung ilang porsyento. Ano sabi ni Duterte, Presidente? That's a scam! Sinusunod pa nila yung buwan eh. Yung matandang tipan. Pagdating sa pera, matandang tipan. Liwaliwanag eh. Wala na tayo kay Moses. Mga kapatid, napakaganda ng mga aral. Wala na tayo kay Moses. Wala na tayo sa pangingili ng araw ng Sabat. Wala na tayo sa ikapo. Wala na tayo sa paghahandog ng mapuputing kalapate. Malilinis na mga tupa at mga baka. Pagpuputol-putulin. Ihahandog. Sipin mo, laking trabaho na, no? Yun sa bahay, dito, bahay sambahan. Kung susundin natin yung paghahandog ng mga hayop, nako, ang lansa. Wala na tayo dyan. Kaya nga, mabuting balita. Wala na. Ano na lang ang hinihintay ng Panginoon? Ang wika ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Unang Korinto, huling-huling talata. Mga ginigiliw na tagapakinig. Wala na tayo sa mga gawa. Hindi na tayo maghahandog ng mga bulong baka. Magtatrabaho na tayo kahit Sabado, ang lahat ng araw banal. Wala nang ikapo, wala sapilitan. Libre. Kung gusto niyo tumulong, tumulong kayo. Madalas ka, sinasabi ko eh. Huwag na niyo ipadala rito ang tulong ninyo. Idiretso na lang ninyo sa mahihirap. Tingnan nyo, bakit napasulat sa aklat ng mga gawa? Kapitulo 10, versikulo 1, lahat ng mga talata. Ang kasaysayan ni Centurion Cornelio at ng kanyang sangbahayan. Tuwing araw ng ikasyam, nakadungaw si Cornelio sa kanyang durungawan. Pag nakita nila may mga pulubi, bumababa. Nagsugo ang Diyos ng anghel. Cornelio, ang pagtulong mo sa mahihirap nakarating sa langit. Ano sabi ng Diyos ng anghel? Ayan, sugo, anghel, maluwalhati. Ipasundo mo si Pedro sa Hopa. Ipasundo mong madali. Nakatira siya kay Simeon na manluluto ng balat. Alam niyo kung bakit ipinasundo si Pedro? Para mapakinggan ang magandang balita ng Panginoong Jesucristo. Pedro! Salitain mo ang ebanghelyo kay Cornelio. Para lubos na magkaroon ng kahalagahan ang kanyang kabanalan. Kailangan Ezra 7:23. Ano mang ipinag-uutos ng Diyos ng langit, gagawing lubos sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, na buhay kay Kristo Jesus. Sabi niya gan, si Centurion Cornelio at ang kanyang buong sangbahayan. Kaya lang, nagkaroon ng kahalagahan ang pagbibigay niya sa mahihirap. Nakuha mo kabandada yan? Bigay ka ng bigay. Pinakakain mo yung mahihirap. Dami kong nakikitang ganyan. Samahan pa ng mga Federasyon Katoliko. Puro Katoliko. Kapatid na Cirilo, ang iglesia namin nagbibigay sa mahihirap. Ano ba iglesia ninyo?
Baptist, Trinity. Magkakaroon man ng visa yan? Tanungin niyo yung Biblia. Ang lahat ng ipinag-uutos ng Diyos, gagawin ninyo sa loob ng bahay ng Diyos. Basahin ninyo Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 10. Ayon kay Pablo, ang lahat ng mga bagay sa Biblia na nga pasulat sa ikatututo natin. Mga kapatid, huling-huling talata, kung wala na tayo sa mga materyang mga bagay, wala na tayo sa matandang tipan, narito na tayo sa pananampalataya. Ano lamang ang ibig ng Panginoong Jesucristo na tatandaan natin habang tayo nabubuhay sa Iglesia ng Diyos. Unang Korinto, Kapitulo 5 o 15, versikulo 1 at 2. Mga kapatid, ipinatatalastas ko sa inyo ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangangaral. Inyo namang tinanggap, pinananatilihan, sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matama ninyong sinusunod ang mabuting balita, ang ebanghelyo na aming ibinabalita sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Amen! Mga kapatid, mga binamahal naming mga magulang, dito po namin kayo inaanyayahan. Dito tayo magsama-sama. Ito ang iglesyang ililigtas. Narito ang katubusan. Narito ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kolosos 1:14. Isulat ninyo. Ang kaligtasan natin wala sa simbahang Katoliko. Wala sa sino mang protestante. Wala sa iglesia ni manalong tao. Wala sa diksyonaryo ng Biblia. Diksyonaryo ng Biblia, pinadala na ko ng messenger. Kapatid na si Rilo. Gagawa namin kayo ng schedule kay Brother Eli Soriano. Sabi ko, hindi po kami nakikipagdebate. Galatias 5:19, hayag ang gawa ng laman. Pagtatalo-talo, pagkakampi-kampi. Ang gumagawa ng mga bagay na ito, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ito po ang naliwanagan natin, mga kapatid. Walang propeta na kinalulugdan sa kanyang sariling lupain. Ano ang katunayan? Hindi ko na babasahin, no? Sangayon sa Biblia, na walang propeta na tinatanggap ng kanyang sariling lupain. Hindi ko na babasahin. Pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo. Amen? Kuha na ninyo? Ayan. Propet. Hindi lang basta propeta, Diyos na nagkatawan tao, pinako nila sa krus. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa, ibasbas sa atin ang Diyos. Magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Awitan natin muli ang Panginoong Jesucristo. Una, ika-4 na estrofa at koro lamang. 118 sa atin pong mga himnaryo. Pinakikiusapan ko po. Pangunahan tayo sa panalangin na may pagpapasalamat ng ating minamahal na panauhin si kapatid na Daniel Martin. Tatayo tayo, mga kapatid. 118. Ang iglesia ng amang Diyos, siya lamang irinuhod dito nga sa San Silocon, si Jesus ang Haring Lord.
anting palay, ibibigay ang nagtapat at nagbanal, ang buhay na walang hanggan. Diyos namin Panginoon, Amen. na lubang makapangyarihan sa lahat. Amen. Diyos amang puspos ng pag-ibig. Diyos na siyemeta ng aming buhay at ng aming kapalaran. Muli po kami amang gumagambala sa banal na katahimikan, Ama. Nagpapasalamat po kami, Ama, ng maraming Maraming salamat sa iyo, Ama. sa mga araw, buwan na taon nakalipas sa aming buhay na walang kabagabagan. Ama, maraming salamat po, Ama. Muli na naman po kami, Ama, nagkasama-sama, magkakapatid sa munting tahanan ito, Ama. Sumasamba, lumalwalhati, pumupuri sa iyong banal na pangalan. Amen. Ama, maraming salamat po, Ama. Salamat po. Sa araw-araw na patnubay, patuloy na biyaya at walang sawang pagdukon sa lahat ng aming mga dalangin. Pinupuri ka po namin, Ama. Sinasamba, nilululhati sa iyong kabanal-banalang pangalan. Sa Espiritu mo po, Ama, at sa iyong mga katotohanan. Amen. Narito po kami, Ama, tiklop tuhod pong humihingi ng awat kapatawaran, Ama, sa lahat na nagawa na yung pagkakasala at napalaking pagkukulang, Ama. Patawarin mo rin po sana kami, Ma, sa mga pumasok po sa aming isipan na hindi sangayon sa Ama. Siya nga po. Tao lang po kami mahina, madali matukso, Ama. Nakikiusap po kami sa Ama, nagmamakawa, humihingi ng awat kapatawaran, Ama. Panginoon po namin Diyos, sa panibagong araw na iyong buhay, Ama. Batid mo po, Ama, ang aming mga pinagdaraanan, Ama. Siya nga po. Hirap at pasakit, Ama. Mga suliranin sa araw-araw na aming pamumuhay, Ama. Batid mo po, Ama, ang aming mga katayuan sa malayong bayang ito, Ama. Salamat po. Batid mo rin po, Ama, ang aming mga kalusugan sa aming mga lupang katawan, Ama. Amen. Ama, ikaw po, Ama, nakaalam kung hanggang saan kami mabubuhay dito po sa ibabaw ng magulong salibutan, Ama. Amen. Muli po namin idinadalangin si Ama, lalong-lalo na po, Ama, ang nangunguna sa malayong bayang ito, Ama, sa kapatid na si Rilo, Ama. Ang mga nakatatanda sa malayong bayang ito, Ma. Siya nga po, Aba. Patuloy mo po sana siya, Ma, pagkalooban ng katalinuhan nagmumula sa iyo, Ma. Amen. Gayun din po, Ma, ang kanyang lupang katawan, na Ma. Hipuin mo po ng iyong mapagpagaling na kamay ang kanyang lupang katawan. Amen. Patuloy mo po sana mang palakasin ang kanyang lupang katawan. Siya nga po. Pagalingin sa kanyang karamdaman, pawi ng sakit na kanyang naramdaman, Ama. Siya nga po, Panginoon. Ama, ikaw po, Ama, nakababatid, nakatatalos ng nilalaman ng aming mga puso, Ama. Ama, sa iyo po nakasalalay ang aming kinabukasan, Ama. Siya nga po, Aba.
Ama, nakikiusap po muli kami sa Ama. Dinggin mo rin po, Ama, ang aming mga samot dalangin sa Ama. Ang bawat isa sa amin, Ama, batiin mo po mga suliranin, Ama. Pasakit na amin dinaranas, Ama. Lalong-lano na po, Ama, ang iyong walang bulang ngipin, Ama. Siya nga po, Panginoon. Batin mo po, Ama, ang aking katayuan, gayon di po ang aking mga anak, Ama. Dinadalangin ko po sa iyo, Ama. Katagan mo po. Ama, kung sila po'y naliligaw ng landas, Ama, giyagising mo po, Ama. Ang kanilang mga puso, Ama. Makapanumbalik, sumamba, makabalik sa iyong banal na iglesia, Ama. Ganyan po ang aking kapatid, Ama. Ama, batin mo po, Ama, nagkawatak-watak kami pamilya, Ama. Siya nga po, kung maawa ka sa kanila. Ama, kung ano po, Ama, ang kinamatayan ng aming mga magulang, Ama, nabatid po namin, hindi mo po kami iwawalay sa banal na paningin, Ama. Sinusunod po namin lahat ang aming magagawa para magampanan po namin lahat ng aming mga kagampanan dito po sa ibabaw ng sanlibutan, Ama. Amen. Ama, idinadalangin ko rin po, Ama, ang kapatiran dito po sa malayang bayan ito, Ama. Siya nga po. Ama, puspusin mo po, Ama, na yung banal na bendisyon sa araw-araw ng pamumuhay. Ilayo sa namang uri na kapahamakan, sa namang uri ng disgrasya. Siya nga po, Panginoon. Ganyan po sa amin pong mga pangangatawan, Ama, gagabayan mo po ang aming, lalong-lalo na po, Ama, ang aming mga kalusugan, Ama. Siya nga po. Ama, sa panibagong araw na yung buhay sa lalong-lalo na po ako, Ama. Panubay mo po sana ako makabalik po sa aking pamilya na matiwasay. Amen. Ligtasan mang uri na kapamakan. Siya nga po, Panginoon. Ama, maraming salamat po, Ma. Sumasampalataya po kami, Ma. Ang aming mga samot dalangin na karating sa iyong kahit taas-taasan ng nais iyo. Andi po nasambitla ng aking malabi karagdagan mo po sana may ipagkakaloob sa po na malagang bendisyon. Ito po yung magalang naming hiniling sa Ma sa pangalan po na yung Panginoon na aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat na nabibigay buhay at lakas sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos, maraming lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na gumagabay sa bawat sa amin. Panginoon, muli sa po ito, Panginoon, kami pinaliklus niyo pong harapan at kami pinakinig niyo pong mga aral. Kaya po, mga kami papasama sa mga aral na ito at sa mga kabutihan sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa ibong harapan ng masaping amin na pagkayanan
Nanawa ito po ay magamit na inyong kapangasawaan, makatugon ng mga sumatao ng kailangan. Higit po Panginoon, sana po masapit ubag sa sangkapan sa pagkasiging maaral sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Amin lang pong sinasama Panginoon sa iyo na sana huwag na huwag sa pagkasawaan at sa mga susunod na mabuhay, makita ka ng lingkod at umaat pa po ni walang bahay dungis mga kapintasan. Amen. Muli Panginoon, sa po ito magkakalayo ka mga kapatid. Iba sa amin tutungo sa kalamatahanan, iba tutungo sa kanilang paghanap-buhayan. Loobay niyo po ang marating namin ang aming patudunguhan na ligtas at makapakakan. Ano marakang hilin naman dapat ka maasa na mga ito'y ilalagay sa amin. Kaya po mga bagay maghanap namin nihiling sa dakil Jesus namin Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos, sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin, ay tanggapin po nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muling ipagkaloob sa atin ng ating amang Diyos, higit na nga kay kapatid na Daniel Martin, sa kanyang mag-isang paglalakbay pauwi sa kanilang tahanan, paabutin ng Diyos sa silong ng ating mga dampang tahanan, higit na nga sa mga inaalipin ng mabibigat na karamdaman, sa lahat ng ating mga kaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin! Kay Jesus na hawak sa aking kanina, si Jesus ang pag-asa ating bulan. Wala lang ibang ngalan dapat tayo pagsaligan. Diyos Cristo, Jesus tunay na tunay. Ako'y hahawak kay Jesus at ako'y lalaban. Ako'y hahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hahawak kay Jesus, hindi maiwalay ang kamay.